Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 3,974-80. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Tinalo ng taong iyon ang pinakamalakas na prodigy sa Seven Kills Valley gamit ang 10 galaw noong siya ay isang intermediate Lord of Gods pa lamang. Matapos makinig kay Pong, nagtanong si Alvin ng may mapang-asar na ekspresyon sa kanyang mukha, Elder Zin, paanong hindi ito naging malaking bagay? Isang intermediate Lord of Gods na napakalakas 200 taon na ang nakalilipas at naging isang advanced Lord of Gods wala pang 100 taon na ang nakalilipas. Elder Zin, sa tingin mo ba talaga ay matatalo ko siya? Mukhang malaki ang tiwala mo sa akin. Umiling si Alvin at ngumiti sa pagtatapos ng kanyang mga salita. Alam niyang maraming natatanging mga kababalaghan sa Eastern Ridge Mansion, at tila ang taong binanggit ni Pong ay walang kapantay sa kanyang mga kasamahan sa Eastern Ridge Mansion. Tinitigan ni Pong si Alvin ng mabuti habang humihinga ng malalim bago nagtanong, may tiwala ka ba sa sarili mo? Umiling si Alvin. Hindi ako sigurado. Tutal, wala akong ideya kung gaano katatag ang cultivation base niya ngayon at kung gaano nakalalim ang pag-unawa niya sa batas. Bukod pa rito, hindi ko nga alam ang lakas ng pinakamalakas na prodigy ng Seven Kills Valley, na natalo ng taong iyon 200 taon na ang nakalilipas, kaya hindi ko maihahambing. Pagkatapos, huminto siya bago nagtanong, Elder Zin, sino ang taong nabanggit mo? Kumislap ang mga mata ni Pong nang sumagot siya, si Archie mula sa angkan ng Walker. Natural lang na narinig na ni Alvin ang tungkol sa angkan ng Walker noon dahil kabilang ito sa mga puwersang may pinakamataas na ranggo ng emperador sa Eastern Ridge Mansion na pumunta sa Flying Dragon Sect para kunin siya noon. Ang angkan ng Walker ay maihahambing sa Pyrian Sect at sa Seven Kills Valley. Ito ay isang puwersa na may maraming Emperor of Gods. Hindi tulad ng dalawang sekta, ang angkan ng Walker ay medyo misteryoso. Bihira silang kumuha ng mga tagalabas. Kahit na gawin nila, ang mga tagalabas ay maaari lamang maging mga outer disciple. Dahil dito, maraming mahuhusay na cultivator ang ayaw sumali sa angkan ng Walker, at karamihan sa mga powerhouse ng angkan ay pawang direktang inapo ng angkan. Natural lamang, mayroon ding mga mahuhusay na cultivator na pumiling sumali sa angkan ng Walker. Dahil sa mga tamang talento, natural lamang na hindi sila tatanggihan ng angkan at susubukan din nilang rekrutin sila sa pamamagitan ng pag-aalok ng iba't ibang benepisyo. Isa sa mga paraan na gagamitin ng angkan upang matiyak na ang mga tagalabas ay mananatiling tapat sa angkan ay ang arranged marriage. Sa katunayan, gumamit sila ng mga kasal upang bumuo ng mga alyansa sa iba't ibang puwersang may ranggong Panginoon at Emperador sa Eastern Ridge Mansion. Dahil dito, maraming mga batang talento mula sa kanilang mga kaalyado ang sasali sa kanila kalaunan. Ito rin ang dahilan kung bakit napapanatili ng angkan ng Walker ang kanilang posisyon at pamana kahit na hindi sila madalas mag-recruit at mas kaunti ang kanilang mga mapagkukunang maya-alok bilang mga benepisyo. Dahil sa lahat ng mga kadahilanang ito, karamihan sa mga angkan ay hindi maihahambing sa mga sekta sa maraming aspeto. Naalala ni Alvin na noong sinubukan siyang rekrutin ng angkan ng Walker, nangako sila sa kanya ng maraming benepisyo. Nangako rin sila na pipili ng isang namumukod tangi at magandang babaeng prodigy para maging asawa niya. Natural lang, alam niyang ang kasal ang paraan ng angkan ng Walker para itali siya sa angkan habang buhay. Archie. Narinig din ni Alvin ang tungkol kay Archie. Siya ang pinakamalakas na prodigy ng angkan ng Walker na wala pang 10,000 taong gulang. May mga bulong-bulungan na kaya niyang talunin ang pangalawang pinakamalakas na prodigy sa angkan sa loob lamang ng wala pang 10 galaw ilang daang taon na ang nakalilipas. Sinasabing siya ang pinakanatatanging prodigy sa kasaysayan ng angkan ng Walker. Marami ang naniniwala na magagawa niyang maging isang Emperor of Gods bago umabot sa edad na 12,000. Kahit ang pinakanatatanging prodigy sa kasaysayan ng Pyrian Sect, si Dai Lan Ye, ang nagtatag ng Hidden Sword Faction, ay naging Emperor of Gods lamang noong siya ay mga 13,000 taong gulang. Dahil dito, siya ang pinakabatang taong naging Emperor of Gods sa kasaysayan ng Eastern Ridge Mansion. Maraming tao ang nag-isip na malamang na masisira ni Archie ang record ni Dai Lan Ye sa Eastern Ridge Mansion. Nalaman ito ni Alvin mula kay Pong.
Siya ay naging isang mas mataas na Panginoon ng mga Diyos mga 100 taon na ang nakalilipas. Naalala ni Alvin na si Archie ay mga 8,000 taong gulang lamang. Noong una, inakala niyang pinalaki lamang ang mga bulong-bulungan na si Archie ay magiging emperador ng mga Diyos noong o bago ang 12,000 taong gulang, ngunit ngayon, tila hindi iyon ang nangyari. Tumingin si Alvin kay Pong at ngumiti. Elder Zin, gusto mo bang hamanin ko si Archie para subukan ang sitwasyon? Natatakot ka bang matalo ako sa kanya sa pista ng 7 mansyon? Kung ganito nga, sa tingin ko ay hindi na kailangan. Kung totoo na si Archie ay naging isang advanced Lord of Gods, tiyak na mapapasailalim siya sa top 10 sa pista ng 7 mansyon. Sa katunayan, batay sa kanyang pagganap noong siya ay isang intermediate Lord of Gods pa lamang, malaki ang tsansa niyang mapasama sa top 3. Umiling siya habang patuloy na sinasabi, inaasahan lang ako ng Pure Yang Sect na mapasama ako sa top 10 kaya hindi mahalaga kung matatalo ko siya o hindi. Inikat ni Pong ang kanyang mga mata kay Alvin at sinabing, hindi ako nag-aalala tungkol sa pista ng 7 mansyon. Gaya ng sinabi mo, hindi niya maaapektuhan ang iyong ranggo sa nangungunang 10. Hindi ko na kailangang mag-alala. Ang dahilan kung bakit ko siya binanggit ay dahil binanggit mo ang prominenteng banal na artifact na may hindi kumpletong kaluluwa ng artifact. Ang 7 Kills Valley ay hindi tataya gamit ang isang prominenteng banal na artifact na may hindi kumpletong kaluluwa ng artifact, ngunit ang angka ng Walker ay maaaring. Minasahe ni Pong ang kanyang mga sentido bago bumantong hininga, gayunpaman, wala tayong magagawa kung hindi ka sigurado na matatalo mo si Archie. Hindi inaasahan ni Alvin na si Pong ay magiging ganito ka-obsessed sa isang kilalang divine artifact na may hindi kumpletong kaluluwa ng artifact. Sinabi niya, Elder Zin, sa palagay ko ay hindi magiging ganoon katanga si Archie o ang Walker clan. Kahit na may kumpiyansa ako, sa tingin mo ba talaga ay handa ang clan na gamitin ang isang kilalang divine artifact na may hindi kumpletong kaluluwa ng artifact sa isang postahan laban sa akin? Tulad ni Elder Jovan, dahil nangangahas tayong ilagay sa panganib ang isang kilalang divine artifact na may hindi kumpletong kaluluwa ng artifact, natural na magiging maingat ang Walker clan. Tumango si Pong bilang pagsang-ayon at sinabing, oo nga. Hindi ka nagkakamali, pero may pagkakataon tayo. Pagkatapos, ikinwento ni Pong ang kanyang pag-uusap kay Chokyu kay Alvin sa pamamagitan ng voice transmission nang makita niya ang pagdududa sa mga mata ni Alvin. Nabigla rin si Alvin nang malaman niyang may hinanakit pa rin si Chokyu pagkatapos ng 30,000 taon. Bumantong hininga siya, mukhang mabait at mabait si Elder Jovan. Hindi ko inaasahan na magiging ganito siya kamapaghiganti. Hindi ako maniniwala kung hindi mo sasabihin sa akin ang tungkol dito. Nalaman ko lang din yan, sabi ni Pong at bumantong hininga rin, nakausap ko na si Old Yu ng ilang beses noon at akala ko ayos lang siya. Hindi ko inaasahan na magiging ganito siya kamapaghiganti. Mabuti na lang at walang puot sa pagitan namin. Kung hindi, kailangan kong laging magbantay. Nakaramdam ng kilabot si Alvin nang marinig niya ang mga salita ni Pong. Tunay ngang nakakatakot ang isang taong mapaghiganti. Kung mayroong puot, mas makabubuting alisin agad ang taong iyon. Kung hindi, tiyak na maghihiganti ang taong iyon sa kalaunan. Kasabay nito, naunawaan din ni Alvin ang iniisip ni Pong. Si Jules ay isang matigas ang ulo at mayabang na matandang lalaki na madaling magalit. Batay sa tiwala ni Jules kay Archie, malamang napapayag si Jules sa postahan kung siya ay ma-provoke. Tulad ng sinabi ni Pong, ang mahalagang salik ay kung tiwala siyang matatalo niya si Archie. Same time na sinabi ni Alvin, Elder Zin, hindi kita mabibigyan ng 100% garantiya. Bukod pa rito, kailangan ko pa ring maunawaan ang lakas at pangunawa ni Archie at ang kapangyarihan ng kanyang bloodline. Habang dumarami ang aking nalalaman, mas mahusay akong makakapaghusga. Bukod doon, kailangan ko ring malaman kung gaano lumakas ang kanyang lakas matapos maging isang advanced Lord of Gods. Sa lahat ng mga bagay na ito, mahuhulaan ko ng halos kung matatalo ko siya. Kahit na noon, sa palagay ko ay mas mabuting huwag sumugal. Natural lang na ayaw ni Alvin na magdulot ng gulo para kay Pong at sa pangkat ng Cloud Peak. Mas makabubuting mag-ingat dahil may kinalaman ito sa isang kilalang banal na artifact na may hindi kumpletong kaluluwa ng artifact. Magiging lubos siyang may kumpiyansa na matatalo si Archie kung si Archie ay isa pa ring intermediate Lord of Gods,
ngunit sa kasamaang palad, si Archie ay isa na ngayong Advanced Lord of Gods. Tumanggo si Pong at sinabing, susubukan kong mangalap ng impormasyon sa mga darating na araw. Babaguhin ko ang impormasyon mo kapag may nalaman na ako. Kung sigurado ka, susubukan natin ang hamon at hahamunin si Archie. Kung hindi, kakalimutan na natin ang tungkol dito. Papatayin ako ng matandang lalaki ko kung mawawala sa akin ang kanyang kilalang banal na artifact kasama ang isang hindi kumpletong kaluluwa ng artifact. Mapait na ngumiti si Pong sa pagtatapos ng kanyang mga salita, dahilan para matawa si Alvin. Hindi nagtagal pagkatapos noon, nilisan ni Alvin ang patio ni Pong at bumalik sa sarili niyang patio. Pagkalipas ng 3 araw, nakatanggap si Alvin ng mensahe mula kay Pong tungkol sa impormasyong nalaman ni Pong tungkol kay Archie. Natuklasan ni Pong ang progreso ng cultivation ni Archie at ang detalyadong pag-unawa sa batas kaya alam na nila ngayon ang mga kakayahan ni Archie maliban sa mga pinili niyang itago. Matapos sabihin kay Alvin ang lahat ng kanyang nalaman, nagtanong si Pong, may tiwala ka ba sa sarili mo? Narinig ni Alvin ang kaba sa boses ni Pong nang magtanong ito. 3,975. Matapos matanggap ang agarang mensahe ni Pong, pinag-isipan ni Alvin ang tanong ni Pong ng ilang sandali bago siya dahan-daang sumagot, tiwala akong matatalo ko siya, basta't wala siyang anumang nakatagong kalamangan. Sa katunayan, kahit itago niya ang kanyang lakas, tiwala akong matatalo ko siya maliban kung ang kanyang lakas ay higit pa sa kakilakilabot. Mas malala pa ang mangyayari, sa palagay ko ay magtabla ang laban natin. Gayunpaman, Elder Zin, sa palagay ko ay dapat mo munang pag-usapan ito kay Elder Stewart. Nang marinig ang sagot ni Alvin, agad na nagliwanag ang mga mata ni Pong na nasa malapit na patio. Tuwang-tuwa siyang sumagot, sige. Noong una, matapos malaman ang tungkol sa lakas ni Archie, si Pong ay walang gaanong pag-asa na matatalo ni Alvin si Archie. Hindi niya inaasahan ang ganitong positibong tugon mula kay Alvin kahit na matapos niyang sabihin kay Alvin ang tungkol sa tinatayang lakas ni Archie sa unang 100 taon matapos maging isang Advanced Lord of God si Archie at ang kasalukuyang lakas ni Archie. Hindi niya talaga inaasahan na si Alvin ay magiging kasing kumpiyansa ni Hercules. Kasabay nito, naisip ni Pong sa sarili, Alvin, sana ay nagsisinungaling ka sa akin. Maniniwala na ako sa iyo sa pagkakataong ito. Kapag natalo ka, tiyak na babalatan ako ng matandang iyon ng buhay kahit hindi niya ako patayin. Kalimutan mo na yan. Kung hindi talaga ito magtatagumpay, makakatakas ako kasama mo. Hindi ba ako tapat? Tutal, kung tatakbo ako palayo, maaaring sa iyo ibuhos ang galit ng matandang iyon dahil wala siyang mapagbubuntunan ng galit. Pagkatapos huminga ng malalim, nagpadala ng mensahe si Pong pabalik sa Cloud Peak faction ng Pyryang sect. Nang marinig ni Stuart Zin ang mensahe ni Pong, sumagot siya, nababaliw ka na ba? Gusto mo bang labanan ni Alvin si Archie at tumaya gamit ang aking kilalang banal na artifact sa isang hindi kumpletong kaluluwa ng artifact? Sigurado ka bang walang problema sa utak mo? Maniwala ka man o hindi, babaliin ko ang mga binti mo. Tunay na nagalit si Stuart Zin sa mensahe ni Stuart. Kung si Alvin ay lumaban sa 3 mahiwagang nilalang mula sa 7 Kills Valley, sigurado siyang magtatagumpay si Alvin. Gayunpaman, gustong sumugal ng kanyang anak sa pamamagitan ng pakikipaglaban kay Alvin laban kay Archie mula sa angkan ng Walker at paggamit ng kanyang kilalang banal na artifact na may hindi kumpletong kaluluwa ng artifact para tumaya sa laban. Anak ka ba ng anak ko o anak ni Jules? Parang ibinibigay mo ang prominenteng divine artifact ko sa matandang lalaking iyon, si Jules. Ama, makinig ka sa akin. Medyo nakaramdam ng kawalan ng kakayahan si Pong nang harapin ang galit ng kanyang ama. Gayunpaman, alam niyang normal lang ang reaksyon ng kanyang ama. Aniya, hindi hanggal ang mga tao mula sa 7 Kills Valley at sa Walker clan. Alam na alam mo ito. Ayaw sumugal ng 7 Kills Valley dahil wala silang tiwala sa panalo. Gayunpaman, tiyak na hindi nawawala ng tiwala ang Walker clan kay Archie. Bukod pa rito, dahil sa init ng ulo ni Jules, kahit na hindi sumang-ayon ang mga miyembro ng kanyang angkan, sa tingin mo ba ay tatanggi siya kung sadyang galitin ko siya? Ngumisi si Stuart Zin. Siyempre, hindi siya tatanggi. Kung ako siya at may magbibigay sa akin ng isang kilalang banal na artifact na may hindi kumpletong kaluluwa ng artifact, hindi rin ako tatanggi.
Sa sandaling ito, napaisip si Stuart Zinn kung masyado ba niyang pinalaki ang kanyang anak noon. Kung hindi siya sigurado na si Pong ay ang kanyang tunay na anak, malamang ay pinaghihinalaan niya na si Pong ay anak sa labas ng isang tao mula sa angkan ng Walker. Paano nagawa ng kanyang anak na magmungkahi ng ganoong katawa-tawang bagay kung isa lamang ang kanyang taglay na kilalang banal na artifact na may hindi kumpletong kaluluwa ng artifact? Napangiti ng mapait si Pong habang sumasagot, Ama, iyon ay kung matatalo si Alvin. Gayunpaman, isipin mo. Paano kung manalo si Alvin? Matapos matanggap ang mensaheng ito, sandaling natahimik si Stuart Zinn bago siya sumigaw, imposible. Alam ni Stuart Zinn na si Alvin ay nakalusot na at naging isang intermediate Lord of Gods. Kung na-stabilize na ni Alvin ang kanyang cultivation base, naniniwala siyang matatalo ni Alvin ang mga ordinaryong advanced Lord of Gods. Gayunpaman, ang problema ay 2 taon pa lamang ang nakalilipas ng makalusot si Alvin, na halos hindi sapat na oras para patatagin ang kanyang cultivation base. Pagkatapos ng 2 taon, malamang na nagsisimula pa lamang maging matatag ang cultivation base ni Alvin. Gaano man kagaling si Alvin, magiging mahirap para kay Alvin na ganap na patatagin ang kanyang cultivation base sa loob ng halos 10 taon, pataas man o pababa, pagkatapos maging isang intermediate Lord of Gods. Tingnan mo. Kahit ikaw ay iniisip na imposible. Tiyak na iisipin din ito ng angka ng Walker at ng Jules. Hindi nila mapaglalabanan ang tukso ng isang kilalang banal na artifact na may hindi kumpletong kaluluwa ng artifact, sabi ni Pong. Hindi niya binigyan ng pagkakataong sumagot ang kanyang ama, sinabi niya sa kanyang ama ang tungkol sa kanyang mga natutunan sa mga nakaraang araw. Sa mga nakaraang araw, nalaman ko ang tungkol sa kasalukuyang lakas ni Archie. Nakausap ko na si Alvin at sinabi ko rin sa kanya ang lahat ng aking natuklasan. Sinabi niya na hanggat hindi itinatago ni Archie ang kanyang tunay na lakas, tiwala siyang matatalo niya si Archie. Bukod dito, kahit itago ni Archie ang kanyang lakas, hanggat hindi masyadong malakas si Archie, sinabi ni Alvin na sa pinakamalala, lalaban siya hanggang sa tabla kay Archie. Ama, alam kong wala kang tiwala sa akin, pero hindi mo ba mapagkakatiwalaan si Alvin? Hindi ba't sinabi mo na kahit bata pa si Alvin, mas matured na siya kaysa sa akin? Itatanggi mo ba na nasabi mo na ang mga salitang ito dati? Medyo natagalan bago sumagot si Zinyon, sinabi ni Alvin yan. Bagamat hindi gaanong nakipag-ugnayan si Stuart Zinn kay Alvin, nakikita niya na si Alvin ay hindi mahilig magyabang. Dahil sa karakter ni Alvin, sigurado siyang hindi pakikialaman ni Alvin ang isang napakahalagang bagay. Buong kumpiyansang sinabi ni Pong, oo. Bakit hindi na lang ako bumalik ngayon? Tutulungan kitang makipagpalitan ng soul pearls mo kay Alvin para makausap mo siya ng direkta. Natahimik sandali si Stuart Zinn bago niya sinabi, hindi na kailangan yan. Ano pa ang natutunan mo tungkol kay Archie? Magtatanong din ako para sa karagdagang impormasyon. Tungkol naman kay Alvin, tanungin mo rin siya tungkol sa kanyang lakas. Gusto kong ihambing ang kanilang mga lakas. Kung sa tingin ko ay hindi naman ito masyadong mapanganib, papayag ako sa iyong kahilingan. Sa sandaling ito, bahagyang natukso rin si Stuart Zinn, ngunit gusto pa rin niyang personal na kumpirmahin ang bagay na ito. Tutal, ang kanyang prominenteng banal na artifact na may hindi kumpletong kaluluwa ng artifact ay gagamitin bilang tulos. Inabot ito ng kanyang prominenteng banal na artifact ng maraming taon bago niya isinilang ang isang hindi kumpletong kaluluwa ng artifact. May posibilidad na hindi siya nakaligtas sa kanyang nakaraang minsan sa 1,000 taong heavenly tribulation kung ang kanyang prominenteng banal na artifact ay hindi nagsilang ng isang hindi kumpletong kaluluwa ng artifact. Naiintindihan ko, sagot ni Pong. Alam niyang napakaingat ng kanyang ama. Pagkatapos, hindi siya nagpigil at ikinwento ang lahat ng kanyang nalaman tungkol kay Archie sa kanyang ama. Kasabay nito, nagpadala rin siya ng mensahe kay Alvin upang tanungin ang tungkol sa lakas ni Alvin. Matapos matanggap ang tugon ni Alvin, sinabi ni Pong kay Stuart Zinn ang tungkol sa lakas ni Alvin. Matapos makinig sa mensahe ni Pong tungkol sa lakas ni Alvin, bahagyang nanlaki ang mga mata ni Stuart Zinn habang humihinga ng malalim. Pagkatapos, sinabi niya, Brat, hindi nakakapagtaka na napaka-confident mo. Wala akong ideya, wala talaga akong ideya. Sa isang kisap mata lamang, kalahating buwan na ang lumipas simula nang dumating sina Alvin at ang iba pa sa Seven Kills Valley.
Sa araw na ito, si Chokyu, isang elder mula sa Seven Kills Valley, ay pumunta sa lambak kung saan nanunuluyan ang mga miyembro ng Pure Yang Sect. Nandito siya upang akayin sila patungo sa lugar ng trading conference. Nakalutang-lutang siya sa kalangitan sa itaas ng lambak habang hinihintay sila. Sa pagkakataong ito, mag-isa siyang dumating nang wala ang kanyang disipulo, si Donald. Ang komperensya sa pangangalakal ay tatagal ng 3 araw. Hindi mahaba ang 3 araw, ngunit sapat na ang mga ito para makipagkalakalan ang nangungunang 5 puwersang may ranggong emperador sa Eastern Ridge Mansion. Ang mga tao mula sa nangungunang 5 puwersa ng emperador sa Eastern Ridge Mansion ay nagdala ng maraming bagay, handang ibenta o ipagpalit ang mga ito sa mga bagay na kailangan nila. Elder Zin, Elder Ye, Terena, nakangiting sabi ni Chokyu matapos lumipad sa ere sina Pong at ang iba pa mula sa Pure Yang Sect. Sa oras na ito, napansin ni Alvin na nakatitig si Chokyu sa langit sa itaas ng isa pang lambak sa malapit. Isang elder mula sa Seven Kills Valley ang makikita sa malayong kalangitan kasamang isang grupo ng mga tao. Elder Zin, Elder Ye, malapit na ring umalis ang mga tao mula sa angkan ng Walker. Pumunta tayo roon para salubungin sila. Ano sa palagay ninyo? Tinanong ni Chokyu sina Pong at ang Nirvanic Elder ng pangkat ng Hidden Sword. Sige. Nang marinig ang mga salita ni Chokyu, tiningnan ni Pong si Chokyu mula sa gilid ng kanyang mga mata ng ilang sandali. Hindi nag-aksaya ng oras si Chokyu sa pag-akay sa mga tao ng Pure Yang Sect upang makipagkita sa mga mula sa angkan ng Walker. Mayroong humigit kumulang 100 katao na dumalo mula sa Pure Yang Sect, at katulad ng Pure Yang Sect, mayroon ding humigit kumulang 100 katao na dumalo mula sa Walker Clan. Nang makalapit ang grupo ni Alvin, ang kabilang grupo na malapit nang umalis ay tumigil din sa paggalaw. Pagbati, Elder Walker, unang bati ni Chokyu sa matipunong matandang lalaki na namumuno sa angkan ng Walker. Kasunod nito, sinabi ni Pong, Senior Uncle Walker, matagal na rin mula noong huli tayong nagkita. Mukhang masigla ka pa rin gaya ng dati. Ang matipunong matandang lalaki na may natatanging katangian at marangal na anyo ay nakasuot ng maluwag at maitim na gininto ang damit. Nang marinig niya ang mga pagbati, tiningnan lamang niya si Chokyu nang walang pakialam. Gayunpaman, nang lumipat ang kanyang mga mata kay Pong, isang mahinang ngiti ang makikita sa kanyang karaniwang seryosong mukha habang sinasabi niya, Senior Nephew Zin, ikaw pala. Ikaw ba ang nangunguna sa pangkat mula sa Pure Yang Sect ngayon? Ang matandang lalaki ay walang iba kundi si Jules, ang Golden Seat Elder ng angkan ng Walker. Jules. Kaya siya ang taong pinag-iinitan ni Elder Jovan sa loob ng 30,000 taon. Si Alvin, na nakatayo sa karamihan, ay tumingin kay Jules nang may bahid ng awa sa sandaling ito. Ma'am, nakangiting sagot ni Pong. Pagkatapos, nagliwanag ang kanyang mga mata nang ilipat niya ang kanyang tingin sa binata na nakasuot ng pilak na nakatayo sa tabi ng ilang matatanda sa likuran ni Jules. Nagtanong siya, Senior Uncle Walker, ito siguro ang iyong apo sa tuhod, ang prodigy, hindi ba? Ang gwapong binata na nakasuot ng pilak ay mukhang istrikto at malamig habang sinasalubong ang mga mata ni Pong. Hunger, ito ang iyong Junior Uncle Zin. Siya ang pinakamalakas sa mga nasa ibaba ng kaharian ng isang simpleng Emperor of God sa Pure Yang Sect, sabi ni Jules. Bagamat hindi siya lumingon, malinaw na ang binata ang kinakausap niya. Nang marinig ang mga salita ni Jules, isang bahagyang ngiti ang sumilay sa seryosong mukha ng binata habang pinagsalikop niya ang kanyang mga kamao at sinabing, pagbati, Junior Uncle Zin. Ako si Archie. Pagbati, tumanggaw si Pong at nakangiting sinabi, tunay siyang namumukod tangi. Gayunpaman, wala siyang laban kay Alvin ng ating Pure Yang Sect. Walang sino man ang umaasang sasabihin ni Pong ang ganoong bagay. Biglaan ito at medyo wala sa ayos. Lahat ng naroon, maliban kina Alvin at Chokyu, ay sandaling natigilan. Nang magbago ang ekspresyon ni Archie, agad na nawala ang ngiti sa mukha ni Jules. Sumibaw lang galit sa kanyang mga mata habang nakatingin kay Pong nagtanong, Pong, anong ibig mong sabihin dyan? 3,976. Natigilan ang mga miyembro ng Pure Yang Sect at ang Walker Clan at ang isa pang elder ng Seven Kills Valley, na dapat sana'y mamumuno sa mga mula sa Walker Clan patungo sa lugar ng trading conference. Wala sa kanila ang umasa na si Pong, na naging mabait kanina lang, ay bigla at hindi naaangkop na minamaliit si Archie.
Bukod dito, sinabi ni Pong ang mga salitang iyon sa harap ni Jules. Walang sino man ang hindi nakakaalam na si Jules ang pinakamaipagmamalaki ng kanyang apo sa tuhod, si Archie. Itinuring ni Jules si Archie bilang mukha ng angkan ng Walker. Kapag nakakasalubong niya ang mga Intermediate Emperor of Gods, na wala siyang katapat, sasabihin niya, bagamat medyo mahina ako kaysa sa iyo, mahirap para sa iyo na makahanap ng isang tao sa iyong mga inapo na kapantay ng aking apo sa tuhod, si Archie. Pinahahalagahan ni Jules si Archie sa lahat ng kanyang mga inapo. Alam ito ng lahat ng nasa nangungunang 5 puwersang may ranggong emperador sa Eastern Ridge Mansion kaya imposibleng hindi ito alam ni Pong, isang Nirvanic Elder ng Pyongyang. Dahil dito, natulala ang lahat sa mga mapang-akit na salita ni Pong. Bagamat hindi nalilito sina Alvin at Chokyu tulad ng iba, medyo nabigla pa rin sila. Alam nilang yayain ni Pong si Jules na tumaya sa kanya, ngunit hindi nila inaasahan na gagawin niya ito sa sandaling makilala niya si Jules. Sumulyap si Chokyu kay Alvin bago niya sinabi sa pamamagitan ng voice transmission, hindi ko talaga inaasahan na guguluhin niya si Jules ngayon. Akala ko maghihintay siya hanggang sa makarating kami sa lugar ng trading conference. Ngumiti ng mapait si Alvin habang sumasagot, ako rin. Bukod kay Pong, sina Alvin at Chokyu lamang ang mga naroon na nakakaalam ng dahilan ni Pong sa biglaang pag-provoke kay Jules. Baliw ba ang tagahanga ni Pong? Nang makabawi ang mga miyembro ng angkan ng Walker, tiningnan nila si Pong nang may pag-alit na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Bagamat wala sa kanila ang mas malakas kaysa kay Pong, ang nangunguna sa kanila ay si Jules, isang Intermediate Emperor of Gods, na mas malakas kaysa kay Pong. Hindi kayang tapatan ni Pong ang Golden Sith Elder ng kanilang angkan ng Walker. Nakatatanda Zin. Sa kabilang banda, ang mga miyembro ng Pyongyang, kabilang ang Nirvanic Elder mula sa pangkat ng Hidden Sword, ay tumingin sa likod ni Pong nang may nag-aalala at nagdududang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Nagtaka sila kung bakit ginalit ni Pong si Jules. Pong, anong ibig mong sabihin dyan? Tanong ni Jules sa malalim na boses. Nanatiling hindi nagbabago ang ekspresyon ni Pong. Sa halip na tumugon kay Jules, sinabi niya, Alvin, halika rito. Hindi makapagsalita si Alvin nang marinig ang mga salita ni Pong. Gayunpaman, humakbang pa rin siya at tumayo sa tabi ni Pong. Pagkatapos, sa wakas ay tumingin si Pong kay Jules at nagtanong, Senior Uncle Walker, alam mo na ba ang ibig kong sabihin ngayon? Pagkatapos, itinuro niya si Alvin, na nakatayo sa tabi niya, at ngumisi habang sinasabi, si Alvin mula sa ating purong yang sect ay mas nakahihigit sa iyong apo sa tuhod, si Archie sa usapin ng hitsura at ugali, hindi ba? Lahat ng naroon ay may mga mata, at nakikita nila ito. Lalong lumawak ang ngiti ni Pong at hindi niya pinansin ang galit na patuloy na nag-aalab sa mga mata ni Jules. Matapos makinig sa mga salita ni Pong, tiningnan ni Jules si Alvin nang walang pakialam bago niya sinabi ng may pang-uuyam, paano kung gwapo siya? Magiging bantay ba siya? Mahina siya. Kung hindi siya mapabilang sa top 10 sa pista ng 7 mansyon, mapapahamak siya sa Pyongyang sect, tama ba? Base sa pagkakaalam ko, maraming resources ang ipinuhunan ng Pyongyang sect mo sa kanya. Lumalim ang pang-iinis ni Jules habang nagsasalita siya. Bagamat unang beses niya itong nakita si Alvin, ayaw na niya kay Alvin dahil sa mga mapang-akit na salita ni Pong. Bukod dito, totoo na ang hitsura at ugali ni Alvin ay mas nakahihigit kaysa sa kanyang apo sa tuhod. Bagamat hindi natatakot si Jules kay Pong, hindi niya rin masasabi ang tungkol kay Stuart Zin, ang ama ni Pong. Kung tutuusin, wala siyang laban kay Stuart Zin. Bukod dito, kilala si Stuart Zin sa pagiging labis na nagpoprotekta sa kanyang pamilya. Noong nakaraan, isang simpleng emperador ng mga Diyos mula sa isang mataas na puwersang may ranggong emperador sa Eastern Ridge Mansion ang nangapi at nanakit kay Pong na hindi pa nagiging isang simpleng emperador ng mga Diyos noong panahong iyon. Bilang resulta, si Stuart Zin ay pumunta sa pinakamataas na puwersang may ranggong emperador at malubhang nasugatan ng simpleng emperador ng mga Diyos. Hanggang ngayon, ang simpleng emperador ng mga Diyos na iyon ay hindi pa lubos na gumagaling mula sa kanyang mga pinsala. May mga bulong-bulungan pa nga na maaaring hindi siya makaligtas sa kanyang paparating na kapighatsang langit dahil sa mga pinsala. Dahil dito, dahil sa kanyang takot kay Stuart Zin, si Jules, na walang magawa kay Stuart Zin, ay tanging kay Alvin lamang ang kanyang nailabas na galit.
Bukod dito, mayroon na siyang masamang impresyon kay Alvin nang marinig niya ang tungkol sa pagtanggi ni Alvin na sumali sa angkan ng Walker. Ang bagay na ito ngayon ay lalo lamang nagtulala sa kanyang galit. Nanatili ang ngiti ni Pong kahit na narinig niya ang mga sinabi ni Jules. Malinaw na hindi siya galit. Lumingon siya kay Alvin at nagtanong ng may panunukso, "Alvin, mananahimik ka na lang ba at walang gagawin pagkatapos mong main salto?" Nang marinig ang mga salita ni Pong, alam ni Alvin na gusto rin ni Pong na pukawin niya si Jules para matagumpay nilang makuha si Jules na pumayag sa pagtaya sa kanila. Kumunot ang noo ni Alvin habang nakatingin kay Jules at sinabing, "Elder Walker, sinabi mong mahina ako, pero gaano mo ako kakilala? Kahit isa kang elder, hindi ka pwedeng magkalat ng mga chismis ng ganyan." Habang nagsasalita si Alvin, ang kanyang boses ay lalong naging malamig. Hindi inaasahan ni Jules na si Alvin, isang nakababatang miyembro ng pamilya, ay maglalakas loob na magsalita sa kanya sa ganoong paraan. Tumawa siya ng may galit bago nagsalita, "Ano? Sa tingin mo ba minamaliit kita, anak? Sa paningin ko, wala kang kwenta." Tinignan ni Jules si Alvin ng may paghamak habang nagsasalita. Ngumisi si Alvin. "Natural lang na hindi ako maihahambing sa iyo, na isang intermediate emperor of gods. Alam ko ang mga limitasyon ng aking lakas. Gayunpaman, Elder Walker, hindi ako magiging mas mahina kaysa sa iyong mabubuhay ako sa iyong edad." Pagkatapos, tiningnan ni Alvin si Jules nang may kahulugan pagkatapos niyang magsalita. Agad na dumilim ang ekspresyon ni Jules. Natural niyang alam na si Alvin ay wala pa sa 3,000 taong gulang. Sa edad ni Alvin, hindi pa siya nakakatuntong sa kaharian ng isang Panginoon ng mga Diyos, lalo na't hindi pa siya nakapasok sa kaharian ng isang intermediate na Panginoon ng mga Diyos. Kaya naman, hindi siya maihahambing kay Alvin. Sa nakalipas na 2 araw, nalaman ni Jules na si Alvin ay nakalusot at naging isang intermediate Lord of Gods. Nalaman niya ito mula sa mga tao ng angkan ng Walker na nakarinig nito mula sa mga tao ng Seven Kills Valley. Kung hindi si Chokyo, malamang si Donald o ang isa pang disipulo ni Chokyo ang nagkalat ng balita. Habang madilim pa rin ang ekspresyon ni Jules, si Archie, na may malungkot na ekspresyon sa mukha, ay humakbang paabant ng 2 hakbang. Pagkatapos, tinitigan niya si Alvin ng may pagpatay habang sinasabi, "Walang hiya. Alvin, sa tingin mo ba ay karapat-dapat ang isang simpleng batang tulad mo na ikumpara sa aking lolo sa tuhod? Paano kung ikaw ay may talento? Sigurado ka bang mabubuhay ka hanggang sa edad ng aking lolo sa tuhod? Sa mundong ito, napakaraming mga prodigy na namamatay ng bata." Bago pa man makapagsalita si Archie, si Alvin, na ang ekspresyon at boses ay malamig, ay nagtanong, "Archie, pinagbabantaan mo ba ako? Paano kung ako nga?" Pangiinis ni Archie. Hindi siya natatakot kay Alvin, na isang intermediate Lord of Gods. Kahit na mas malakas si Alvin at may taglay na lakas na maihahambing sa mga ordinaryong advanced Lord of Gods, hindi pa rin siya natatakot kay Alvin. Bagamat kamakailan lamang siya naging isang advanced Lord of Gods, at ang kanyang cultivation base ay hindi pa ganap na tumatag, natalo na niya ang marami sa mga elder na advanced Lord of Gods sa Walker clan. Paano maihahambing si Alvin, na isang simpleng Lord of Gods lamang, sa mga elder ng Walker clan? Bukod doon, hindi rin siya nag-aalala na atakihin ng mga powerhouse mula sa Puryang sect. Tutal, ang kanyang lolo sa tuhod ay isang intermediate Emperor of Gods. Kahit si Pong, ang pinakamalakas sa mga kasamahan mula sa Puryang sect, ay walang kapantay sa kanyang lolo sa tuhod kahit na si Pong ang pinakamalakas na rudimentary Emperor of God sa Puryang sect. Archie, dumilim ang ekspresyon ni Pong. Sasawayin na sana niya si Archie nang itinaas ni Alvin ang isang kamay para pigilan siya. Sa oras na ito, maraming miyembro ng angkan ng Walker ang nakatingin kay Alvin nang may pangungutya, naghihintay na manood ng isang magandang palabas. Tumingin si Alvin kay Archie at sinabing may bahagyang ngiti sa kanyang mukha, "Archie, narinig ko na ikaw ay naging isang advanced na Lord of Gods. Totoo ba iyon?" Nang marinig ito, hindi sumagot si Walkernhong. Sa halip, itinaas lamang niya ang kanyang baba ng may pagmamalaki, na parang wala siyang ganang sagutin ang tanong ni Alvin. Patuloy na mahinahong sinabi ni Alvin, "Sa katunayan, kahit na ikaw ay naging isang advanced na Lord of Gods, wala ka pa ring kwenta sa paningin ko. Kaya ko nang talunin ang 2 intermediate Lord of Gods noong ako ay isang simpleng Lord of Gods pa lamang.
Ngayon na ako ay naging isang intermediate Lord of Gods, ang isang taong tulad mo, nakakagaling lang sa advanced na Lord of Gods, ay hindi nakarapat-dapat sa aking atensyon. Nagkagulo ang mga tao pagkasabi ni Alvin. Malinaw na sinasadya niyang pukawin si Archie. Alvin. Agad na nagbago ang ekspresyon ng mukha ng Nirvanic Elder ng Hidden Sword Faction. Magkakaroon siya ng tiwala kay Alvin kung ang kalaban ni Alvin ay isa sa mga prodigy na wala pang 10,000 taong gulang sa Seven Kills Valley, ngunit ang kanyang kumpiyansa ay lubos na nanghina dahil ang kalaban ni Alvin ay si Archie. Si Archie ang pinakanatatanging prodigy ng angka ng Walker, at siya ay naging isang advanced Lord of Gods bago pa man siya umabot ng 10,000 taong gulang. May mga chismis din na natalo niya ang maraming advanced Lord of Gods kahit na kamakailan lamang ay naging isang advanced Lord of Gods siya. Sa kabilang banda, si Alvin ay kakagaling lang sa pagiging isang intermediate Lord of Gods 2 taon na ang nakalilipas. Paano hindi mag-aalala ang Nirvanic Elder ng Hidden Sword Faction gayong si Alvin, na 2 taon pa lamang na isang intermediate Lord of Gods, ay pinukaw si Archie, na 100 taon ng isang advanced Lord of Gods. Samantala, si Archie, na sandaling natigilan, ay tumawa ng malakas nang makabawi sa kanyang katinoan. Para bang narinig niya ang pinaka-nakakatawang biro sa mundo. Nang hamupa ang kanyang tawa, nanlamig ang kanyang tingin habang nakatingin kay Alvin at sinabing, "Alvin, huwag mong sabihin sa akin na sa tingin mo ay kahanga-hanga ka dahil lang sa napatay mo ang 2 intermediate Lord of Gods noong ikaw ay isang simpleng Lord of Gods. Ang 2 pinatay mo ang pinakamahina sa mga intermediate Lord of Gods. Madali ko rin silang mapapatay noong ako ay isang simpleng Lord of Gods. Talagang nang-ahas ka bang ikumpara ako, Archie, sa ganoong klaseng basura?" Kasabay nito, gumalaw ang mga sulok ng labi ni Pong. Hindi niya inaasahan na ang mga salita ni Alvin ay magiging ganito kalupit at ang galing ni Alvin sa pag-udyok sa iba. Kung siya ang nasa sitwasyon ni Jules o ni Archie, hindi rin niya matiis na makinig sa mga pang-iinsulto ni Alvin. 3,977. Sa paningin ko, wala ka ring silbi tulad nila, sabi ni Alvin. Kasabay nito, umalangaw-ngaw ang kanyang enerhiya habang nakatingin kay Alvin. Napangangasipong nang marinig ang mga salitang ito. Bukod dito, ang pag-aalsa ni Alvin ay nagpaalala sa kanya na biglang aatakihin ni Alvin si Archie. Kasabay nito, agad ding nagbago ang ekspresyon ng mukha ni na Archie at Jules. Gayun din, tumaas ang kanilang enerhiya. Ang enerhiya ni Jules ay partikular na nakakatakot. Madilim ang ekspresyon ni Jules nang sabihin niya, "Brat, naghahanap ka ba ng kamatayan?" Senior Uncle Walker, sigaw ni Pong sa sandaling ito. Pakiramdam niya ay kung hindi siya kikilos ngayon, maaaring mapuko ni Alvin si Jules na atakihin siya. Patuloy niyang sinabi, sanay na sanay si Alvin na tawaging isang prodigy. Napakatalentado niya kaya itinuturing niyang walang silbi ang sino mang hindi kasing talentado niya. Sa katunayan, wala siyang anumang masamang intensyon. Pagkasabi ni Pong, ang mga miyembro ng Pure Yang Sect, na nag-aalala sa kaligtasan ni Alvin, ay muling nawala ng malay. Pinalalaban ni Pong ang sitwasyon o talagang tinutulungan niya si Alvin. Malinaw na lalong nagtulala ng sitwasyon ang mga sinabi niya. Sa oras na ito, ang Nirvanic Elder ng Hidden Sword Faction ay tumayo sa tabi ni Alvin bago niya mahinahong sinabi, "Elder Jules, mautang na loob ang aking Panginoon kay Alvin. Bagamat hindi ko alam kung anong pabor iyon, minsan na niyang sinabi na papatayin niya ang sinumang magbabante sa buhay ni Alvin para suklian ang pabor. Kasama rito ang mga Intermediate Emperors of Gods." Malaki ang ipinagbago ng ekspresyon ni Jules nang marinig ang mga salitang ito. Pagkatapos, sumigaw siya, "Esteban! Pinagbabantaan mo ba ako?" Si Esteban, ang Nirvanic Elder mula sa pangkat ng Hidden Sword, ay disipulo rin ni Dailonye, ang nagtatag ng Hidden Sword Sect. Dahil dito, alam niya kung sino si Esteban. Ngumiti si Esteban nang walang pakialam at sinabing, "Hindi ako maglakas loob, Elder Jules. Pinapaalalahanan lang kita na iwasan ang hindi kinakailangang gulo." Malamig na tumango si Jules. Kahit malamig ang tingin niya kay Esteban, hindi na niya itinuloy ang usapan. Tutal, mas nakakatakot pa si Dailonye kaysa kay Stuart Zane.
Kahit ang dalawa pang Golden Seat Elders at ang clan leader ng Walker clan ay sumang-ayon na si Dylon Ye ay isa sa dalawang pinakamalakas na tao sa Puryang sect. Si Stuart Zin marahil ang pangatlo sa pinakamalakas sa Puryang sect. Takot na siya kay Stuart Zin, lalo na kay Dylon Ye. Bagamat mas matanda siya kay Dylon Ye, hindi mahalaga ang edad sa pagtukoy ng lakas ng isang tao. Hindi rin pinagdudahan ni Jules ang mga salita ni Esteban hindi lamang dahil alam niyang disipulo ni Dylon Ye si Esteban, kundi dahil alam din niyang malaki ang respeto ni Esteban kay Dylon Ye at hindi magsisinungaling tungkol sa anumang bagay na may kaugnayan kay Dylon Ye. Mas lalong kumunat ang noo ni Jules nang ibalik niya ang tingin kay Alvin. Napakalamig ng boses niya nang sabihin niya, pakakawalan kita ngayon para kina Stuart Zin at Dylon Ye. Kung hindi, kahit hindi ako kumilos, hahayaan kong turuan ka ng leksyon ng aking apo sa tuhod para sa mga nakatatanda mo. Sa madaling salita, ipinahiwatig ni Jules na kung aatakihin niya si Alvin, maituturing itong isang nakatatanda na nang aapi sa isang nakababata. Gayunpaman, iba ang mangyayari kung ang kanyang apo sa tuhod ay kikilos. Kaya naman, kahit sina Stuart Zin at Dylon Ye ay hindi siya mapupuna. Nang makitang walang ibang magawa ang kanyang lolo sa tuhod kundi ang umatras, lalong dumilim ang ekspresyon ni Archie. Malamig niyang tinitigan si Alvin habang nagtatanong sa mahinang boses, Alvin, tinawag mo ba akong walang silbi? Hindi ba't totoo? Sagot ni Alvin. Malinaw na wala siyang balak na sumuko at determinado siyang pukawin si Archie. Patuloy niyang sinabi, hindi pa ako 3,000 taong gulang pero isa na akong intermediate Lord of Gods. Bago ako umabot ng 4,000 taong gulang, sigurado akong magiging isang advanced Lord of Gods ako. Ikaw naman, halos 10,000 taong gulang ka na, pero isa ka pa lang naging advanced Lord of Gods. Hindi ba't walang silbi iyon? Namula sa galit ang mukha ni Archie dahil sa mga sinabi ni Alvin habang nakatingin siya kay Alvin na parang kutsilyo ang mga matang nakatingin. Hindi na kailangang sabihin pa, galit na galit din ang iba pang miyembro ng angkan ng Walker. Talagang nagtataka sila kung paano nakaligtas si Alvin hanggang sa araw na ito dahil sa kanyang kayabangan. Inisip nila na isang tunay na himala na nakaligtas siya hanggang ngayon. Natigilan din ang mga miyembro ng Puryang sect sa inasal ni Alvin. Hindi nila inaasahan na walang takot na guguluhin ni Alvin sina Jules, Archie, at ang angkan ng Walker. Alvin, hinahanap mo ang kamatayan. Natural lamang, mayroon ding mga tao mula sa purong yang sect na natuwa sa kanilang inakala na nalalapit na kasawian ni Alvin. Isa sa kanila ay si Marvick mula sa pangkat ng Elijah. Hindi na siya makapaghintay na masangkot sa gulo si Alvin. Mas matutuwa pa siya kung mapapatay si Alvin. Sayang, alam niyang malabong mamatay si Alvin. Kasabay nito, si Chokyu, ang elder mula sa Seven Kills Valley, ay tumingin kay Pong ng may gulat habang nagtatanong sa pamamagitan ng voice transmission, Elder Zin, tinuruan mo ba si Alvin na maging bastos? Hindi namamalayang naisip ni Chokyu na si Pong ang nagturo kay Alvin kung paano pukawin sina Jules at Archie. Bagamat alam niyang bahagi ito ng plano na pukawin sina Archie at Jules, naisip niya na lumalagpas na ito sa hangganan. Inisip niya kung talagang hindi nag-aalala si Pong na targetin at papatayin ni Jules si Alvin sa hinaharap. Tutal, hindi naman pala mapilit si Jules at mahilig din maghayganti. Kumunat ang noo ni Pong nang marinig ang boses ni Chokyu. Gusto niya sanang itanggi ito, ngunit sa huli, hindi siya tumugon. Tutal, kung itatanggi niya ito at ikakalat ito ni Chokyu, tiyak na si Alvin ang tatamasahin ni Jules sa hinaharap. Bakit hindi ko namalaya na napaka-arrogant pala ni Alvin? Kahit ako, sa tingin ko ay masyado na siyang arrogant ngayon at humihingi ng leksyon, naisip ni Pong sa sarili, na para bang hindi makapagsalita. Noong una, nag-aalala siya na baka hindi alam ni Alvin kung paano niya guluhin sina Jules at Archie. Tutal, kung hindi sila guluhin ni Alvin, mabibigo ang kanilang plano. Sino ang mag-aakala na higit pa sa inaasahan ang gagawin ni Alvin para guluhin sila? Namula sa galit ang mga mata ni Archie, at nanginig din ang kanyang katawan.
Gayunpaman, patuloy na sinabi ni Alvin, at kahit na balewalain namin ang iyong edad, Archie, para ka pa ring basura na naging isang advanced na Panginoon ng mga Diyos sa aking paningin. Ang mga salita ni Alvin ay matagumpay at ganap na nagpasiklab sa galit ni Archie na parang isang kislap na nag-aalab sa isang bar aisles ng pulbere. Nag-aalab siya sa galit, Alvin, ano ang ibig mong sabihin dito? Sa tingin mo ba ako, na isang advanced na Panginoon ng mga Diyos sa loob ng 100 taon, ay hindi ka pantay mo, nakakagaling lang sa isang intermediate na Panginoon ng mga Diyos 2 taon na ang nakalilipas? Sa tingin mo ba talaga ay mas malakas ka kaysa sa akin? Kalmado ang ekspresyon ni Alvin habang tumatango at sinabing, hindi naman masama. Kahit wala kang silbi, mabilis kang makaintindi. Sa palagay ko ay hindi ka naman lubos na hanggal. Biglang kumalma si Archie, na nawala ng kontrol sa galit kanina, matapos marinig ang mga salita ni Alvin. Pagkatapos, sinabi niya nang may mapang uyam ng ngiti sa kanyang mukha, sa tingin mo ba ay mas magaling ka kaysa sa akin? Kung ganoon, naglakas loob ka bang labanan ako? Hindi ka actress na parang duwag, di ba? Tutal, sinabi mo lang na hindi ako kasing lakas mo sa harap ng napakaraming tao. Siyempre, maaari mo ring bawiin ang mga naunang salita mo. Pagkatapos, humakbang pasulong si Archie. Nilaipad ng hangin ang kanyang damit at ang kanyang ugali ay maringal habang sinasabi, ngayon, sa harap ng napakaraming matatanda, ako, si Archie, isang miyembro ng angkan ng Walker, ay hinahamon si Alvin ng Pure Young sect sa isang tunggalian. Nagpa siya si Archie na direktang hamanin si Alvin dahil alam niyang nasa kawalan siya sa isang digmaan ng mga salita. Inaangkin ni Alvin na mas mahina siya na nagbibigay sa kanya ng pagkakataong hamanin si Alvin. Lubos siyang sigurado na matatalo niya si Alvin kung tutuusin. Sa kanyang tagumpay, hindi lamang niya mailigtas ang kanyang lolo sa tuhod mula sa kahihiyan, kundi mapapanatili rin niya ang kanyang dignidad. Kung hindi, kung kakalat ang balita na walang nagawa matapos siyang paulit-ulit na pukawin ni Alvin, tiyak na mawawala ang kanilang pagmamalaki at dignidad, siya, ang kanyang lolo sa tuhod, at ang angkan ng Walker. Alvin, tanggapin mo ang hamon. Pagkatapos magsalita ni Archie, hindi na makaupo ng maayos ang mga miyembro ng angkan ng Walker. Pinagtawanan at kinutya nila si Alvin. Hindi ba't sinabi mong mas malakas ka kaysa kay senior brother Archie? Dapat mo itong patunayan. Alvin, puro kasalita. Narinig naming lahat ang sinabi mo kanina. Sabi mo hindi kasing lakas mo si senior brother Archie. Tama. Ngayong hinamon ka na ni senior brother Archie, tatangkain mo bang tanggapin ang hamon? Kung hindi, ipapakita lang nito na nagyayabang ka. Kung ako ang tatanungin mo, puro salita lang ang ginagawa ni Alvin. Galit na ang mga batang disipulo mula sa angkan ng Walker. Ngayong dumating na ang pagkakataon, paano nila hindi samantalahin ang pagkakataong ito para ilabas ang kanilang galit? Sa kabaligtaran, lahat ng mula sa Pure Young sect ay tahimik. Hindi naman sa ayaw nilang magsalita para kay Alvin, ngunit talagang hindi nila alam ang sasabihin. Tutal, wala silang paraan para sumigaw at sabihin kay Alvin na tanggapin ang hamon ni Archie at talunin si Archie. Sa kanilang palagay, imposible ito at hindi naiiba sa pantasya. Kahit si Esteban, ang Nirvanic Elder mula sa Hidden Sword Faction, ay bahagyang napakunot ang noo sa sandaling ito. Nang magsasalita na sana si Esteban, sinabi ni Alvin, Archie, gusto mo akong hamanin. Naningkit ang mga mata ni Alvin, at isang mahinang ngiti ang makikita sa kanyang mukha. Tatanggapin mo ba ang hamon ko? Tanong ni Archie nang may ngisi sa mukha. Sa pagkakataong ito, si Jules, na nakatayo sa tabi ni Archie, ay hindi na mukhang galit. Sa halip, tumingin siya kay Archie nang may nasisiyahang ngiti sa kanyang mukha. Kanina pa niya napagtanto na hindi nararapat na makialam siya sa alitan sa pagitan ng mga nakababata. Bagamat nagparamdam na siya sa pamamagitan ng kanyang mga salita kanina, wala siyang sinabi kay Archie sa pamamagitan ng voice transmission. Gaya ng inaasahan, naunawaan siya ng kanyang apo sa tuhod at hindi siya binaygo. Humikab si Alvin bago tinatimad na nagsalita, ano ang dapat ikatakot?
Gayunpaman, hindi ako mag-aabala na makipaglaban sa mga basurang tulad mo maliban na lang kung may nakataya. Kung hindi, mas mabuting gamitin ko na lang ang oras na ito para matulog. Nang marinig ang mga salitang ito, lalong lumalim ang pang-iinis ni Archie. Ano ang kailangan mo? Sa palagay ni Archie, tiyak na mananalo siya at makukuha ang anumang gagamitin ni Alvin bilang taya. Kaya naman, imposibleng tumanggi siya. Sa wakas ay nangyayari na, nasa sabik na naisip ni Pong sa sarili. Sa panlabas, sinubukan niyang panatilihin ang kanyang kahinahunan at paulit-ulit na ipinaalala sa sarili, Pong, kumalma ka, kumalma ka. Hindi ba't isa lamang itong kilalang banal na artifact na may hindi kumpletong kaluluwa ng artifact? Hindi ito dapat ikatuwa. Pagkatapos, si Pong, na nagsisikap na magmukhang natural, ay umiling at bumantong hininga habang sinasabing, Alvin, kalimutan na natin yan. Hindi ka dapat magmadaling makipaglaban at tumaya sa kanya. Hindi pa huli ang lahat para gawin mo yan pagkatapos ng pista ng 7 mansyon. 3,978. Matapos subukang pigilan ni Pong si Alvin, at bago pa man makasagot si Alvin, ngumiti si Archie nang may pangungutya at sinabing, pagkatapos ng pista ng 7 mansyon. Alvin, kung maghihintay tayo hanggang doon, natatakot akong mawawalan ka ng lakas ng loob na tumaya sa akin pagkatapos mong makita ang lakas ko. Ngayon na ang pinakamagandang panahon. Maglaban tayo ngayon. Gusto kong makita kung talagang malakas ka o puro ka lang salita. Gawin natin ngayon, walang pakialam na sabi ni Alvin sabay tango, hindi pinansin ang mga salita ni Pong na parang si Archie. Ano ang gusto mong tayaan? Tanong ni Archie habang lumalalim ang mapanuyang ngiti sa kanyang mukha. Sabi niya, basta't ito ay isang bagay na pag-aari ko o ng angka ng Walker, wala akong anumang pagtutol. Kung ano ang mayroon ka, tiyak na hindi magkukulang ang angka ng Walker. Kung ano ang wala ka, tiyak na hindi rin magkukulang ang angka ng Walker. Ngumiti si Alvin nang marinig ang mga salita ni Archie. Sinabi niya, Archie, kahit walang kwenta ang iyong talento at lakas, prangka ka naman. Dahil ganoon nga, pastahan tayo sa isang kilalang banal na artifact ngayon. Ngumiti si Archie nang may paghamak. Akala ko may maiisip kang kamanghamanghang bagay. Lumalabas na gusto mo lang tumaya gamit ang isang kilalang divine artifact. Gaya ng inaasahan sa isang taga-probinsya. Galing ka naman sa mababang kaharian. Ang isang kilalang divine artifact ay hindi mas mabuti kaysa sa basura sa paningin ko. Bakit hindi mo dagdagan ang nakataya? Sa pagkakaalam ko, kaya mong pinuhin ang King Grade Limit Divine Pills, di ba? Bakit hindi ka maglagay ng 100 King Grade Limit Divine Pills? Maglalagay ako ng isang bagay na may katumbas na halaga. 100 King Grade Limit Divine Pills. Tunay ngang sakam si Archie. 100 King Grade Limit Divine Pills. Sa sandaling ito, napagtanto ni Alvin na nagkamali siya ng sinabi. Prominent Divine Artifact lang ang sinabi niya at nakalimutan niyang idagdag ang may hindi kumpletong Artifact Soul. Dahil nagkamali siya, naisip niya na mas mabuting sumabay na lang siya sa Agos. Mababawasan nito ang pasanin kina Pong at Stuart Zin. Pagkatapos, kumunat ang noo niya at sinabing, masyado kang sakam. Dapat alam mong ilan lang ang kaya kong pinuhin sa bawat pagkakataon. 100 King Grade Limit Divine Pills. Hindi ba't sobra-sobra ang hinihingi mo? Ngumisi si Archie. Ano? Hindi mo man lang maisip ang ganoon kaliit na pusta. Maliit na taya. Ngumiti si Alvin bago sinabi, sige. Kung gusto mo ng 100 King Grade Limit Divine Pills mula sa akin, dapat kang maglabas ng isang kilalang divine artifact na may hindi kumpletong kaluluwa ng artifact. Nang biglang humina ang boses ni Alvin, katahimikan ang bumalot. Tumingin si Pong kay Alvin, bahagyang nagulat. Tila balak ni Alvin na gumamit ng 100 King Grade Limit Divine Pills para ipagpalit sa isang prominenteng divine artifact na may hindi kumpletong artifact soul. Gayunpaman, papayag kaya si Archie. Ang 100 King Grade Limit Divine Pills ay tunay ngang mahalaga, ngunit ang kanilang halaga ay hindi maihahambing sa isang kilalang divine artifact na may hindi kumpletong artifact soul. Marami sa mga miyembro ng Pure Yang ang nagtinginan sa isa't isa na may kalituhan.
Lahat sila ay nagtaka kung sinasadya ba ni Alvin na maging mahirap habang nag-uusap sila sa pamamagitan ng voice transmission. Ganito rin ang naisip ng angkan ng Walker, at lahat sila ay tumingin kay Alvin ng may paghamak. Isang kilalang banal na artifact na may hindi kumpletong kaluluwa ng artifact. Sa tingin ko ay hindi lang siya nangangahas na makipaglaban kay Senior Brother Archie. Tama iyan. Malamang iniisip niya na si Senior Brother Archie ay walang kilalang banal na artifact na may hindi kumpletong kaluluwa ng artifact kaya sinasadya niya itong sabihin. Hindi ba niya alam na ang ating ninuno ay mayroong isang kilalang banal na artifact na may hindi kumpletong kaluluwa ng artifact kahit na wala nito si Senior Brother Archie? Natatakot ako na hindi niya talaga alam na ang ating ninuno ay mayroong isang kilalang banal na artifact na may hindi kumpletong kaluluwa ng artifact. Tiningnan ng mga miyembro ng angkan ng Walker si Alvin na parang isang tanga, at lalong tumindi ang kanilang paghamak sa kanya. Alvin, akala mo ba hindi mo na kailangang lumaban dahil wala akong kilalang banal na artifact na may hindi kumpletong kaluluwa ng artifact? Kung ganoon nga, natatakot akong hindi mo pa rin maiiwasang labanan ako. Wala akong kilalang banal na artifact na may hindi kumpletong kaluluwa ng artifact, pero mayroon nito ang lolo ko sa tuhod. Sigurado akong handa siyang ipahiram ito sa akin, sabi ni Archie. Naisip din niya na sinasadya ito ni Alvin para makaiwas sa pakikipaglaban sa kanya. Pagkasabi ni Archie, bahagyang kumunat ang noo ni Jules at agad na tumingin kay Alvin. Nang makita niya ang pagbabago sa ekspresyon ni Alvin, agad na nawala ang kunot ng noo nito. Sigurado na siya ngayon na ginagamit lamang ni Alvin ang kilalang banal na artifact na may hindi kumpletong kaluluwa ng artifact bilang dahilan para maiwasan ang pakikipaglaban kay Archie. Hunger, sabi ni Jules kay Archie gamit ang voice transmission, sabihin mo sa kanya na gusto mo ng 300 King Grade Limit Divine Pills. Hindi sapat ang 100 King Grade Limit Divine Pills para tumaya tayo gamit ang isang kilalang divine artifact na may hindi kumpletong kaluluwa ng artifact. Matapos makita ang pagbabago sa ekspresyon ni Alvin, handa nang tumaya si Jules gamit ang kanyang kilalang banal na artifact sa isang hindi kumpletong kaluluwa ng artifact. Sigurado siyang hindi matatalo ang kanyang apo sa tuhod. Nagliwanag ang mukha ni Archie nang marinig ang mga sinabi ni Jules. Ngumisi siya kay Alvin at sinabing, nagbibiro ka siguro. Gusto mong gumamit ng 100 King Grade Limit Divine Pills kapalit ng isang kilalang divine artifact na may hindi kumpletong artifact soul. Hindi na niya hinintay na magsalita si Alvin at nagpatuloy sa pagsasalita, kung tataya ka gamit ang 300 King Grade Limit Divine Pills, hihiramin ko ang kilalang divine artifact ng lolo sa tuhod ko na may hindi kumpletong artifact soul para tayaan ka. Ngumisi si Alvin. Archie, natatakot ka bang tumaya sa akin? Nagtataka ako, mayroon ba ang angkan ng Walker ng 300 King Grade Limit Divine Pills at prominenteng divine artifacts na may hindi kumpletong artifact soul? 100 King Grade Limit Divine Pills para sa isang prominenteng divine artifact soul na may hindi kumpletong artifact soul. Tanggapin mo o iwanan mo. Ano man ang mangyari, wala kang kwenta sa paningin ko. Hindi pa huli ang lahat para patunayan ko ang lakas ko kapag natalo kita sa pista ng 7 mansyon. Pagkatapos magsalita ni Alvin, lumingon siya, mukhang aalis na. Gaya ng inaasahan. Sige. Pupuste tayo gamit ang 100 King Grade Limit Divine Pills at isang kilalang divine artifact na may hindi kumpletong kaluluwa ng artifact. Mabilis na sabi ni Archie nang makita niyang aalis na si Alvin. Kumbinsido siyang iniiwasan lang ni Alvin ang pakikipaglaban sa kanya. Bukod dito, nagpadala rin si Jules ng mensahe para sumang-ayon sa kondisyon ni Alvin. Tiyak na magtatagumpay sina Jules at Archie, at hindi naman ganoon kasama ang 100 King Grade Limit Divine Pills. Samantala, nablangko ang isip ni Pong. Hindi siya makapaniwala na pumayag agad si Jules na tumaya gamit ang 100 King Grade Limit Divine Pills at isang kilalang divine artifact na may hindi kumpletong kaluluwa ng artifact. Walang dadang bihira ang mga King Grade Limit Divine Pills. Kahit ang mga sikat na alchemist sa Eastern Ridge Mansion ay hindi madalas na nakakipino ng mga ito at kakaunti lamang ang kaya nilang pinoin.
Gayunpaman, ang halaga ng 100 King Grade Limit Divine Pills ay hindi pa rin maihahambing sa isang kilalang divine artifact na may hindi kumpletong kaluluwa ng artifact. Lalo na sa Eastern Ridge Mansion, ito ay itinuturing na isang mahalagang kayamanan. Kadalasan, tanging ang mga nasa o mas mataas na kaharian ng isang Intermediate Emperor of Gods ang nakakagawa ng isang kilalang banal na artifact na magbunga ng isang hindi kumpletong kaluluwa ng artifact. Kahit na noon, ito ay isang mahaba at mahirap na proseso. Para naman sa mga nasa ilalim ng kaharian ng isang Intermediate Emperor of Gods, makukuha lamang nila ito sa pamamagitan ng ibang paraan. Halimbawa, si Dud, ang elder mula sa Seven Kills Valley na nakilala ni Alvin sa Flying Dragon Sect at sa Imperial War Realm ng Taiyi Sect, ay nagtataglay ng isang kilalang divine artifact na may hindi kumpletong kaluluwa ng artifact, ngunit nakuha niya ito dahil sa swerte. Alvin, lagi kang nag-iisip ng dahilan. Huwag mong sabihing takot ka talagang tanggapin ang hamon. Tanong ni Archie nang makita niyang hindi lumingon si Alvin kahit na pumayag na siya sa kondisyon ni Alvin. Patuloy niyang sinabi ng may pangungutya, kung natatakot ka, aminin mo na lang. Lumalabas na ang prodigy na ipinagmamalaki ng Puriang Sect ay isa lamang hambog. Mabuti na lang at hindi ka sumali sa aming Walker Clan. Lumingon si Alvin, nagkunwaring may ekspresyon ng pagkadismaya. Malamig niyang sinabi, Archie, sinabi mong pumayag ka sa kondisyon ko at hihiramin mo ang prominenteng banal na artifact na may kaluluwang hindi kumpletong artifact mula sa iyong lolo sa tuhod. Pumayag na ba siya? Kung hindi siya pumayag at matalo ka, kanino ko kukunin ang prominenteng banal na artifact? Kahit patayin kita sa oras na iyon, hindi ko makukuha ang isang prominenteng banal na artifact na may kaluluwang hindi kumpletong artifact. Naging mapanghamak ang kanyang tono habang patuloy niyang sinasabi, sa aking palagay, dapat mo munang kausapin ang iyong lolo sa tuhod. Bibigyan kita ng ilang araw para makipagkasundo sa kanya. Hindi ako mag-aaksaya ng oras sa iyo ngayon. Nang biglang nawala ang boses ni Alvin, tumingin si Jules kay Alvin nang may mapangtyang ekspresyon at sinabing, sang-ayon ako. Alvin, may mga pagkakataon na kailangan mong pagbayaran ang kapalit ng pagyayabang. Gayunpaman, kung luluhod ka at hihingi ng tawad sa amin ngayon, palalayain ka namin. Sa palagay ni Jules, ngayong sigurado na mayroon silang isang kilalang banal na artifact na may hindi kumpletong kaluluwa ng artifact, maaaring mawala ng lakas ng loob si Alvin. Nag-aalala siya na talagang otres si Alvin sa laban kaya sinadya niyang gumawa ng isang malupit at nakakahiyang kahilingan para pilitin si Alvin na tanggapin ang hamon. Bukod dito, 100 King Grade Limit Divine Pills ang nakataya. Ano man ang uri ng King Grade Limit Divine Pills na iyon, kahit ang angka ng Walker ay mahihirapan na tipunin ang ganoong karaming King Grade Limit Divine Pills nang hindi aabutin ng ilang dekada o kahit 100 taon. Dahil sigurado na siya sa tagumpay ni Archie, paano niya palampasin ang ganito kalaking halaga? Imposible. Matigas na tinanggihan ni Alvin ang mungkahi ni Jules. Pagkatapos, sinabi niya, sige. Tinatanggap ko ang hamon. Kung matalo ako, bibigyan kita ng 100 King Grade Limit Divine Pills. Madali lang para sa akin na pinuhin ang 100 King Grade Limit Divine Pill, kung tutuusin. Sa oras na ito, tila hindi gaanong kumpiyansa si Alvin nang magsalita siya. Nang makita ito, pinagtawanan ng mga miyembro ng angka ng Walker si Alvin. Akala nila ay matagumpay nilang napilit si Alvin na tanggapin ang hamon. Sigurado silang lahat na mananalo sila ng 100 King Grade Limit Divine Pills. Habang nagyayabang ang lahat sa angka ng Walker, ang mga mula sa Puriang Sect ay nagpakita ng maasim at hindi kontentong ekspresyon sa kanilang mga mukha. Tutal, ang mga ginawa ni Alvin ay isang kahihiyan para sa kanila. Sa oras na ito, sinabi ni Alvin sa pamamagitan ng voice transmission, Elder Zin, pakiusap hilingin kay Elder Yoven Changlian na imbitahan ang Valley Master ng Seven Kills Valley dito para maging saksi. Kung hindi makakapunta ang Valley Master, kahit sinong Intermediate Emperor of Gods ay pwede. Kumunat ang noo ni Pong nang marinig ang mga sinabi ni Alvin. Napakalupit at napakametikuloso ng batang ito. Nag-aalala ba siya na baka bawiin ni Jules ang kanyang mga sinabi matapos matalo? 3,979.
Ang trading conference ng Eastern Ridge Mansion sa pagkakataong ito ay ginanap sa Seven Kills Valley. Bukod sa Pyryang Sect, sa Seven Kills Valley, at sa Walker Clan, ang Alliance of Benevolence and Justice at ang Dragon Martial Divine Sect ay dadalo rin sa trading conference. Kabilang sa 5 nangungunang puwersang may ranggong emperador sa Eastern Ridge Mansion, ang Pyryang Sect, ang Seven Kills Valley, at ang Dragon Martial Divine Sect ay mga sekta habang ang Wan Chi Clan ay, gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan nito, isang clan. Tungkol naman sa Alliance of Benevolence and Justice, hindi ito isang sekta o isang clan. Ito ay isang alyansang binuo ng isang grupo ng mga cultivator na walang sekta. Ang mga nasa alyansa ay may higit na kalayaan kumpara sa mga mula sa mga sekta. Gayunpaman, ang pagpapatakbo ng alyansa ay hindi naiiba sa isang sekta. Sa sandaling ito, ang mga elder na namamahala sa pamumuno ng mga kasama mula sa Alliance of Benevolence and Justice at ng Dragon Martial Divine Sect patungo sa lugar ng trading conference, ayon sa pagkakabanggit, ay nakatanggap ng balita tungkol sa laban nina Alvin at Archie. Hindi sila nag-aksaya ng oras sa pagpapalam sa iba tungkol dito. Nakatanggap lang ako ng balita na ang prodigy mula sa Pyryang Sect, si Alvin, ay lalaban kay Archie, ang prodigy mula sa Walker Clan. Pastahan din sila sa laban. Nagulat at nakuryoso ang mga mula sa dalawang puwersa nang marinig nila ang tungkol sa labanan. Paano nag-away ang dalawang iyon? Parehong mga mahiwagang nilalang sina Alvin at Archie sa kani-kanilang puwersa. Si Archie ay palaging ang pinakanamumukod tangi sa mga nakababatang henerasyon ng angkan ng Walker. Tungkol naman kay Alvin, nakatanggap ako ng balita kamakailan lamang na siya ay naging isang intermediate Lord of Gods. Halos imposibleng makahanap ng isang tao sa mga nakababatang henerasyon ng Pyryang Sect na kapantay niya. Pastahan. Ano ang ginagamit nila sa pagtaya? Mabilis na ipinaliwanag sa kanila ng mga elder ng Seven Kills Valley na responsable sa pamumuno sa dalawang puwersa ang bagay na ito. Dahil dito, nalaman nila agad na ang nagpasimula ng insidenteng ito ay si Pung, ang Nirvanic Elder mula sa Pyryang Sect. Minaliit ni Pung si Archie, na ikinagalit nina Jules at Archie ng sabay. Nabalitaan din nila na si Alvin, ang prodigy mula sa Pyryang Sect, ay tumangging umatras. Tila, sina Alvin at Archie ay matagal na nagtatalo at nag-iinsulto hanggang sa wakas ay nagpasya silang maglaban. Bukod pa riyan, si Alvin ay tataya gamit ang 100 King Grade Limit Divine Pills habang si Archie ay tataya gamit ang prominenteng Divine Artifact ni Jules gamit ang isang hindi kumpletong Artifact Soul. Kung mananalo si Alvin, makukuha niya ang prominenteng Divine Artifact ni Jules gamit ang isang hindi kumpletong Artifact Soul. Kung mananalo si Archie, makakakuha siya ng 100 King Grade Limit Divine Pills. Mga tanga ba ang mga tao mula sa angkan ng Walker? Malinaw na hindi pantay ang halaga ng nakataya. Paano maihahambing ang 100 King Grade Limit Divine Pills sa isang kilalang Divine Artifact na may hindi kumpletong kaluluwa ng artifact? Hindi mo ba narinig? Humingi ang angkan ng Walker ng 300 King Grade Limit Divine Pills, ngunit tumanggi si Alvin, at sinabing 100 King Grade Limit Divine Pills lang iyon o wala. Pagkatapos noon, pumayag ang angkan ng Walker sa kondisyon ni Alvin. Naiintindihan ko kung bakit tinanggap ng angkan ng Walker ang pastahan kahit na hindi pabor sa kanila ang pusta. Tutal, sigurado naman silang mananalo sila. Hindi naman iyon talo sa kanila. Hindi mahalaga kung susuko sila sa kahilingan ni Alvin. Sinasabing si Archie ay naging isang advanced na Lord of Gods mga 100 taon na ang nakalilipas. Sa kabilang banda, si Alvin ay naging isang intermediate Lord of Gods 2 taon pa lamang ang nakalilipas. Ang kanilang mga kalakasan ay hindi magkapareho ng antas. Tama iyan. Bagamat napatay ni Alvin ang 2 intermediate Lords of Gods noong siya ay isang simpleng Lord of Gods pa lamang, kaya rin ni Archie ang ganoong kagalingan noong siya ay isang simpleng Lord of Gods pa lamang. Nabalitaan kong nakipaglaban si Archie sa 3 intermediate Lords of Gods mula sa Walker Clan at natalo niya sila sa loob lamang ng 10 galaw noong siya ay isang simpleng Lord of Gods pa lamang. Oy, nabalitaan ko lang mula sa angkan ng Walker. Sinasabing hindi intensyon ni Alvin na makipaglaban kay Archie, ngunit tumanggi siyang umatras.
Sinasabing sinasadya niyang gawing mahirap ang mga bagay sa pamamagitan ng pagmumungkahi na tumaya sa isang kilalang banal na artifact na may hindi kumpletong kaluluwa ng artifact. Naisip niya na si Archie ay walang kilalang banal na artifact na may hindi kumpletong kaluluwa ng artifact, at dahil dito, hindi niya kailangang makipaglaban kay Archie. Sayang, hindi niya alam na si Jules ay nagtataglay ng isang kilalang banal na artifact na may hindi kumpletong kaluluwa ng artifact at napilitan siyang tanggapin ang hamon. Mukhang walang anumang suspense na magaganap sa laban. Nang dumating ang mga tao mula sa Alliance of Benevolence and Justice at ang Dragon Martial Divine Sect sa lugar ng trading conference, nakita nilang dumating na rin ang mga tao mula sa Pure Sect at Walker Clan. Marami sa mga mula sa Seven Kills Valley ay naruroon din. Marahil, kumalat na ang balita tungkol sa nalalapit na laban kaya parami ng parami ang mga tao mula sa Seven Kills Valley na dumating sa lugar. Ang lugar ay matatagpuan sa isang malawak na lambak. Isang malaking platapormang bato ang nakatayo sa gitna ng lambak na sumasakop sa halos kalahati ng lugar doon. Sa oras na ito, maraming tao ang makikitang nakalutang sa ibabaw ng platapormang bato at nakatayo sa mga gilid nito. Elder Wan Chi. Nakatatanda Zin. Lumapit ang mga tao mula sa Alliance of Benevolence and Justice at ang Dragon Martial Divine Sect at binati ang mga mula sa Pure Sect at ang Walker Clan. Hindi nagtagal at nalipat ang kanilang atensyon kina Alvin at Archie. Karamihan sa kanila ay nakilala si Archie dahil isinama ni Jules ang kanyang minamahal na apo sa tuhod sa maraming kaganapan noon. Tungkol naman kay Alvin, karamihan sa kanila ay unang beses na siyang nakita ngayon. Isang elder mula sa Alliance of Benevolence and Justice, na isang Emperor of Gods, ang tumingin kay Alvin at sinabing may panghihinayang, "Alvin, matagal ko nang naririnig ang tungkol sa iyo. Ikinalulungkot namin na hindi ka sumali sa aming alyansa." Ang pangalawang pinuno ng sekta ng Dragon Martial Divine Sect, na nanguna sa mga kasamahan patungo sa trading conference, ay tumingin kay Pong at nagreklamo, "Masyadong dominante si Elder Zin noong sinubukan ka naming i-recruit sa Flying Dragon Sect. Pinalayas niya ang lahat ng mga lalaking ipinadala namin." Sa sandaling ito, tumingin si Archie kay Alvin at naiinip na sinabi, "Alvin, maaari ba tayong mag-away ngayon? Bilasan natin at tapusin na ito. Ipagpapalit ko ang mga bagay na gusto ko gamit ang iyong 100 King Grade Limit Divine Pills." Malinaw na tiwala si Archie na makakakuha siya ng 100 King Grade Limit Divine Pills. Ngumisi si Alvin. "Archie, masyado kang mayabang. Hindi pa nagsisimula ang laban pero kumpiyansa ka na makukuha mo ang 100 King Grade Limit Divine Pills." Nangakmang sasagot na si Archie, maraming magalang na boses ang umalangaw-ngaw sa ere. "Guro ng lambak! Guro ng lambak!" Tumin sina Alvin at ang iba pa sa direksyon ng kaguluhan. Sa isang sulyap pa lamang, nakita nila ang isang matangkad at nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng berdeng roba. Ang kanyang mukha ay kasing kinis ng jade, at may nunal siya sa kanyang glabela. Dalawang matandang lalaki na mukhang mga pantas ang sumunod sa kanya mula sa likuran. Mga guhit ng makulay na enerhiya ang sumusunod sa kanila, na nagpapamukha sa kanila ng mga immortal na bumababa sa mundo ng mga mortal. Sa isang kisap mata lamang, ang lalaking nakaberde at nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng damit at ang dalawang matandang lalaki ay dumating sa harap nina Alvin at ng iba pa. Pagkatapos, ang mga pinuno ng pangkat mula sa iba pang apat na puwersa tulad ni Pong at Jules ay humakbang papalapit upang salubungin ang lalaking nasa katanghaliang gulang at nakadamit berde. Tio Wei, Sr. Guro ng lambak na si Wei. Ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng berdeng damit ay si Donald, ang Valley Master ng Seven Kills Valley. Bagamat parang magaspang ang dating ng pangalan niya, siya ang may pinakamataas na katayuan sa kasalukuyang henerasyon sa Seven Kills Valley. May mga bulong-bulungan din na pangalawa lamang siya sa lakas ng dating ninuno ng Seven Kills Valley. Matapos batiin ang lahat, nakangiting sinabi ni Donald, "Nabalitaan kong may dalawang binata mula sa Pure Sect at Walker Clan na maglalaban, na magsisilbing seremonya ng pagbubukas ng trading conference. Nabalitaan ko rin na malaki ang nakataya. Bakit hindi natin baguhin ang nakataya para maiwasan ang pagkasira ng relasyon sa pagitan ng dalawang puwersa?"
Bumaba ang tingin ni Donald kina Alvin at Archie habang nagsasalita siya. Bago pa makasagot si Alvin, naunahan na siya ni Archie. Vice Master Wei, wala akong anumang pagtutol sa mungkahi mo. Gayunpaman, may isang taong matatag na nagpahayag na hindi siya mag-aabala na labanan ako kung hindi ako gagamit ng isang prominenteng divine artifact na may hindi kumpletong artifact soul para tumaya. Dahil nakapatay ako ng isang prominenteng divine artifact soul na may hindi kumpletong artifact soul, natural na imposibleng mabawasan ang nakataya sa kanyang panig. Isinisisi ni Archie si Alvin, malinaw na sinabi na si Alvin ang ayaw makinig sa mungkahi ni Donald. Agad na lumingon si Donald kay Alvin. Natural lamang na alam ni Alvin ang intensyon ni Archie. Gayunpaman, tamad lamang siyang nagsabi, tulad ng sinabi ko, hindi ako mag-aabala na makipaglaban sa iyo nang walang isang kilalang banal na artifact na may isang hindi kumpletong kaluluwa ng artifact na nakataya. Gayunpaman, kung gusto mong bawiin ang iyong mga sinabi, hindi rin ako tatutol. Sa kabila ng kanyang tamad na tono, lumingalinga pa rin ang mga mata ni Alvin. Sa paningin ng karamihan, si Alvin ay mukhang natatakot sa loob-loob niya. Natural na mas lalong lumakas ang loob ng mga taga-Walker Clan nang makita ito. Nagmamadaling sinabi ni Archie, hindi mo na kailangang baguhin ang nakataya. Hindi ko babawiin ang sinabi ko. Makakakuha ako ng 100 King Grade Limit Divine Free nang walang bayad. Bakit ko babawiin ang sinabi ko? Nang makita ang palitang ito, alam din ni Donald na wala na siyang magagawa o masasabi pa. Kaya naman, sinabi niya, dahil ganito ang sitwasyon, hindi ko na kayo kumbansihin pa. Ang laban ay sa 7 Kills Valley kaya dapat kayong dalawa ay magdahan-dahan lang, ha? Malaking kawalan ito para sa Pure Yang Sect at sa Walker Clan kung mawawala ang kahit sino sa inyo. Pagkatapos magsalita ni Wei Chuandao, dali-daling sinabi ni Pong na parang nag-aalala siyang baka mapatay ni Archie si Alvin, tama iyan. Huwag kang sumobra. Hindi mo kailangang lumaban hanggang kamatayan. Nang makita ni Pong na nakatingin sa kanya ang lahat, medyo nahihiya niyang sinabi, sumasang-ayon ako kay Senior Uncle Wei. Hindi sila kayang mawala ng Pure Yang Sect o ng Walker Clan. Ayos lang sa akin yan, sabi ni Alvin. Tumawa si Archie. Alvin, akala ko wala kang takot. Hindi ko inaasahan na ganito kay tikot sa kamatayan. Walang pakialam na sumagot si Alvin, nag-aalala ako na mamamatay ka. Sa palagay ko ay hindi kakayanin ni Elder Jules kung mawawala sa kanya ang kanyang kilalang banal na artifact kasama ang isang hindi kumpletong kaluluwa ng artifact at ang kanyang apo sa tuhod ng sabay. 3,980. Sandali na natigilan si Archie sa mga sinabi ni Alvin. Nang makabawi siya, sinabi niya nang may ngiting nag-aalab sa kanyang mga mata sa hanggaring pumatay, ang tigas ng ulo mo pa rin, no? Alvin, mag-ingat ka. Kahit na maging mahinahon ako sa iyo, maaari ka pa ring malubhang masugitan. Sa sandaling ito, nakapagdesisyon na si Archie. Kahit hindi niya mapatay si Alvin, determinado siyang saktan ng malubha si Alvin bago pa man makagawa ng hakbang sinapong at ang iba pa para iligtas si Alvin. Tingnan natin yan, mahinahong sagot ni Alvin. Sa pagkakataong ito, tumingin si Pong kay Donald, ang Valley Master ng 7 Kills Valley, at nagtanong, Junior Uncle Wei, maaari mo bang pamunuan ang kanilang laban? Sige. Tumanggo si Donald. Dahil siya ang Valley Master ng 7 Kills Valley, pinakaangkop para sa kanya na pamunuan ang laban. Pagkatapos noon, walang pakialam na sinabi ni Alvin kay Archie, Archie, dahil si Valley Master Wei ang nangunguna sa laban, ibigay na natin sa kanya ang pusta bago tayo lumaban. Makakaasa ako rito. Kung kaya mo, makakalimutan mo na ang pakikipaglaban. Habang nagsasalita si Alvin, ang kanyang mga mata ay patuloy na lumilingon sa paligid ng may kaba. Sa paningin ng mga mula sa angkan ng Walker, mukhang hindi mapakali si Alvin at sinusubukan pa ring makawala sa laban. Si Archie, na nakaramdam din ng parehong bagay, ay nagsabi ng may pang-uuyam, Alvin, sinusubukan mo pa ring tumakas sa laban sa oras na ito. Pagkatapos, tumingin si Archie kay Jules. Hindi na kinailangang magsalita pa si Archie bago itinaas ni Jules ang kanyang kamay.
Umikot ang itim na hamog sa kanyang kamay bago tuluyang tumigas ang mga ito at naging isang 7 talampakang haba ng sibat. Hindi mukhang kakaiba ang sibat, ngunit ang aura nito ay naglabas ng matinding presyon. Ito ang kanyang kilalang banal na artifact na may hindi kumpletong kaluluwa, ang Hidden Dragon Black Jade Spear. Dala-dala niya ang sibat na ito saan man siya magpunta. Ito ang Hidden Dragon Black Jade Spear ni Elder Jules. Maraming matatanda mula sa Seven Kills Valley na sumugod dito para manood ng palabas ang tuwang-tuwa na bumulalas. Ginagamit ni Elder Jules ang kanyang Hidden Dragon Black Jade Spear para tumaya samantalang ang kabilang panig ay tumataya lamang sa 100 King Grade Limit Divine Pills. Magdudulot ng kaguluhan ang balitang ito kapag kumalat ito. Hindi ba siya nag-aalala na mawala ang Hidden Dragon Black Jade Spear? Halatang ginagamit niya lang iyon para tumaya dahil sigurado siyang mananalo siya. Parami ng parami ang mga tao mula sa Seven Kills Valley na nagsimulang magtipon. Tiningnan nila si Alvin, iniisip kung mananalo ba siya. Karamihan sa kanila ay sigurado na matatalo siya o napakaliit ng tsansa niyang manalo. Kung tataya rin sila sa laban, tiyak na hindi sila tataya kay Alvin. Nang iabot na sana ni Jules ang kanyang sibat kay Donald, biglang sumigaw ang isang matandang lalaki mula sa angkan ng Walker, nakatatanda. Pagkatapos, nagpatuloy siya sa malalim na boses, kalimutan mo na yan. Hindi mo kailangang isugal ang iyong kilalang banal na artifact sa isang hindi kumpletong kaluluwa ng artifact dahil lang sa isang maliit na alitan sa pagitan ng mga bata. Ayos lang kung manalo ka, pero kung matalo ka. Hindi natapos ng matanda ang kanyang sasabihin, ngunit tila nagising ang maraming miyembro ng angkan ng Walker dahil sa kanyang mga salita. Sa katunayan, sigurado silang mananalo sila. Gayunpaman, paano kung matalo sila ng hindi sinasadya? Ano ang dapat nilang gawin sa oras na iyon? Kung mawala sa kanila ang kilalang banal na artifact na may hindi kumpletong kaluluwa ng artifact, makakaapekto ito sa pangkalahatang lakas ng angkan ng Walker. Hindi lang si Jules ang maaapektuhan, kung tutuusin. Sa sandaling ito, ngumiti si Alvin at sinabing, tama iyan, Elder Jules. Marahil, dapat mo na lang kalimutan iyon. Tiyak na matatalo ko si Archie ngayon. Hindi siguro madali para sa iyong kilalang banal na artifact na magsilang ng isang hindi kumpletong kaluluwa ng artifact. Hindi mo na kailangang gamitin ito para tumaya sa iyong walang kwentang apo sa tuhod. Kung gusto mong umatras, wala akong anumang pagtutol. Sigurado akong hindi rin maglalakas loob ang iyong apo sa tuhod sa tuhod. Pagkatapos, lumawak ang ngiti ni Alvin bago nagpatuloy sa pagsasalita, gayunpaman, ipaalala ko sa iyo na wala akong paraan para lumaban kung hindi ka tataya sa isang kilalang banal na artifact na may hindi kumpletong kaluluwa ng artifact. Sa sandaling ito, nawala ang tila hindi mapakali na ekspresyon ni Alvin, napalitan ng ekspresyon ng pananabik. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Archie nang marinig ang mga salitang ito. Pagkatapos, tumingin siya kay Jules, medyo kinakabahan. Kahit sigurado siyang mananalo siya, sa huli, ang desisyon ay nasa kay Jules pa rin dahil ang kitang-kitang banal na artifact ay kay Jules. Gusto niyang sabihin kay Jules na sigurado siyang hindi siya matatalo at handa siyang gawin ang lahat kung talagang matatalo siya. Sa sandaling ito, isa pang dalawang nakatatandang miyembro ng angkan ng Walker ang nagsalita upang pigilan si Jules. Bagamat napakaliit ng panganib, naisip pa rin nila na hindi kinakailangang sumugal dahil lamang sa isang maliit na alitan sa pagitan ng mga nakababatang henerasyon. Tutal, may kinalaman ito sa isang kilalang banal na artifact na may hindi kumpletong kaluluwa ng artifact. Sa pagkakataong ito, sinabi rin ni Pong, tama iyan, Senior Uncle Walker. Bakit hindi na lang natin kalimutan iyon? Noong una, hindi nagsalita si Pong. Bakit niya pipigilan si Jules? Ang pagkawala ni Jules ng kanyang prominenteng banal na artifact na may kasamang hindi kumpletong kaluluwa ng artifact ay nangangahulugan na makukuha niya ito. Gayunpaman, matapos makatanggap ng voice transmission mula kay Alvin na humihiling sa kanya na magsalita, bigla niyang napagtanto na ang pagpigil kay Jules sa sandaling ito ay lalo lamang magpapagalit kay Jules. Gayunpaman, nananalangin pa rin si Pong sa loob-loob niya, Jules, matandang lalaki, huwag mong bawiin ang iyong mga sinabi. Ano ang kinatatakutan mo? Wala ka bang tiwala sa iyong apo sa tuhod?
Ang iyong apo sa tuhod ay naging isang advanced Lord of Gods mga 100 taon na ang nakalilipas habang si Alvin ay naging isang intermediate Lord of Gods 2 taon pa lamang ang nakalilipas. Sinabi rin ni Esteban, ang Nirvanic Elder mula sa pangkat ng Hidden Sword, Elder Walker, kalimutan na natin iyon. Hindi nagsalita si Esteban dahil nakatanggap siya ng mensahe mula kay Alvin. Nagsalita lamang siya para mailabas si Alvin sa kanyang inaakala na isang problema. Hindi niya inakalang matatalo ni Alvin si Archie at sinusubukan niyang iligtas si Alvin mula sa kahihiyan at sa pagsuko ng 100 King Grade Limit Divine Pills. Mas makabubuti kung hindi matuloy ang laban. Nang makita ang isang grupo ng mga tao na pumipigil kay Jules, binawi rin ni Donald ang kanyang nakaunat na kamay. Pagkatapos, sinabi niya, Senior Brother Walker, bakit hindi mo nalang kalimutan ang tungkol sa away? Sa oras na ito, maraming tao ang nag-isip na malamang nasusuko na si Jules dahil napakaraming tao ang pumipigil sa kanya. Kaya naman, medyo nadismaya sila, iniisip na hindi nila mapapanood ang laban nina Alvin at Archie. Bahagyang nanginig ang katawan ni Jules bago niya inihagis ang sibat na nasa kamay niya kay Donald at malakas na sinabi, naniniwala ako sa aking apo sa tuhod. Nang makita ito, halos hindi mapigilan ni Archie ang kanyang pananabik. Halatang tuwang-tuwa siyang sinabi, huwag kang mag-alala, lolo sa tuhod. Hindi kita bibiguin. Nag-aalala si Archie na baka makinig si Jules sa iba. Sa wakas ay nakahinga siya nang maluwag nang makita niyang ang sibat ay kamay na ngayon ni Donald. Pagkatapos, tumingin siya kay Alvin at mapangot siyang sinabi, Alvin, ibinigay na namin ang kilalang divine artifact kay Valley Master Donald. Panahon na para maglabas ka ng 100 King Grade Limit Divine Pills. Huwag mong sabihing wala ka pa sa mga ito. Sa ilalim ng mapagmasid na mga mata ng lahat, ilang beses na nagbago ang ekspresyon ni Alvin habang nawala ang ngiti sa kanyang mukha. Pagkatapos, sinabi niya nang nakakunot ang noo, syempre meron ako niyan. Pagkatapos, naglabas si Alvin ng maraming bote ng gamot at inilagay ang mga ito sa isang ekstrang espasyong singsing bago ito ibinigay kay Donald. Heto, Valley Master Way. Seryoso ang ekspresyon ng mukha ni Alvin sa sandaling ito, ngunit sa loob-loob niya, tuwang-tuwa siya. Sa wakas ay nagtagumpay na siya. Alvin, lahat ng ito ay dahil sa mabilis mong pag-iisip. Kung ako ang nasa kalagayan niya, malilinlang din ako. Nasa sabik na sabi ni Pong sa pamamagitan ng voice transmission. Kanina, naramdaman niyang tatanggi si Jules na tumaya gamit ang kanyang kilalang banal na artifact sa isang hindi kumpletong kaluluwa ng artifact matapos siyang pigilan ng lahat. Gayunpaman, ang pag-arte ni Alvin ay malinaw na nakakumbinsi kay Jules sa garantisadong tagumpay ni Archie. Hindi pa siya nakapunta sa daigdig na kilala rin bilang Yan Huang Realm, kung hindi, iisipin niya na sapat na ang galing ni Alvin para maging isang premyadong aktor. Bagamat nasa sabik si Alvin, hindi naman nababalot ng kanyang pananabik ang kanyang isipan. Sinabi niya, Elder Zin, huwag ka munang matuwa. Tutal, hindi natin alam kung naitago ni Archie ang kanyang lakas. Hindi magiging mahirap para sa akin na talunin siya kung ang kanyang lakas ay katulad lamang ng natutunan natin. Kung hindi, hindi magiging madali para sa akin na talunin siya. May tiyak na pag-unawa si Alvin sa pagkakaiba ng banal na enerhiya ng isang intermediate Lord of Gods at isang advanced Lord of Gods. Alam niyang hindi madaling malampasan ang pagkakaiba. Bukod dito, ang pag-unawa ni Archie sa batas ay hindi mas mahina kaysa sa kanya. Hindi nakakagulat dahil si Archie ang pinakanatatanging prodigy sa angkan ng Walker. Gawin mo lang ang lahat. Hindi mahalaga kung hindi ka manalo, pero kailangan mong lumaban hanggang sa maging tabla. Hindi natin sila maaaring hayaang manalo, sagot ni Pong. Maya-maya, inutusan ni Donald, ang Valley Master ng 7 Kills Valley, ang mga tao na umatras papalayo. Kasunod nito, sina Alvin at Archie ay parehong lumipad pataas sa ere. Dahil dito, isang malaking labanan ang malapit nang magsimula. Malapit na ito. Sa oras na ito, malayo sa 7 Kills Valley sa Cloud Peak faction ng Pyongyang sect. Nagulat din si Stuart Zin, ang nagtatag ng pangkat ng Cloud Peak, nang malaman niya mula sa kanyang anak na naloko si Jules. Mas nagulat pa siya nang malaman niya ang tungkol sa mga taya ni Alvin.
Bulong niya sa sarili, baliw ba si Jules? Pumupuste siya gamit ang kanyang kilalang divine artifact sa isang hindi kumpletong kaluluwa ng artifact samantalang si Alvin ay tumataya lamang sa 100 king grade limit divine pills. Hindi naman siya tatanggi sa taya kapag natalo siya, di ba? Hindi, kailangan ko talagang pumunta roon. Sino ang nakakaalam kung ang Jules na iyon ay magiging walang hiya para subukang agawin ang kilalang divine artifact mula sa kanila kapag bumalik na sila sa Pure Yang sect. Pagkatapos magsalita ni Stuart Zinn, hindi na siya nag-atubili pa at nagdala ng lumilipad na barko, iniwan ang Pure Yang sect papunta sa Seven Kills Valley sa pinakamabilis na posibleng bilis. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.